And on we'll go. Magandang buhay mga bata! Nagbabalik si Teacher Rose. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tara, samahan niyo ko muli sa ating bagong aralin ngayong araw. Ang huling aralin natin ngayon sa health sa ikalawang markahan ay may pamagat na mga usapin tungkol sa kasarian at sexualidad. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang matutukoy mo ang pagkakaiba ng sex at gender, makilala mo ang mga salik na nakaiimpluwensya sa pagkakakilanlan ng tungkulin at kasarian, at maibibigay mo ang mga halimbawa kung paano ang lalaki at babae ay nagbabago ng mga tungkuling kanilang ginagampanan. Sa kasalukuyang panahon ay mainit pa rin na usapin ang tungkol sa kasarian at sexualidad. Maraming mga kultura at individual sa buong daigdig at sa ating bansa ang may kani-kaniyang paniniwala at pananaw tungkol sa usapin na may kinalaman sa kasarian. At sa ating lipunan naman, maraming puwersa ang nakikiimpluwensya o nakaiimpluwensya sa mga pananaw at paniniwala ng mga tao tungkol sa kasarian at sexualidad. Kabilang dito ay ang mga sumusunod: pamilya, kultura, tradisyon, paniniwalang espiritual at relihiyon, moralidad at ang lipunan. Napakaraming mga usapin tungkol sa sex, sexualidad at kasarian ang ating naririnig at nakikita sa iba't ibang media katulad ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pa. Mahalaga na bago malaman ang iba't ibang usapin sa kasarian o kasarian at sexualidad ay maiintindihan ang mga mahalagang balita na kaakibat nito. Ang mga sumusunod ay mga pangunahin at mahalagang salita na kaakibat ng sex, kasarian at sexualidad. Mula sa gawaing pagkatuto bilang isa, buuin ang dalawang salita sa ibaba gamit ang mga bilang ng titik sa alpabetong Pilipino. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ano ang wastong sagot? Magaling! Ito ay ang sex at gender. Ano ang pagkakaiba ng dalawang salita? Unahin natin ang sex. Ang sex o kasarian ay tumutukoy sa katayuang biolohikal o kasarian ng tao katulad ng lalaki o babae at intersex. Ang intersex ay salitang gamit upang tukuyin ang isang tao na hindi malaman kung ano ang kanyang kasarian, ay lalaki ba o babae hanggang dumating sa panahon ng puberty. Ito rin ay tumutukoy sa biyolohikal na pagkakaiba ng lalaki at babae tulad ng pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles,
panloob at panlabas na ari. At ang gender naman ay naglalarawan sa mga katangian ng lalaki at babae na kung saan ang kultura, tradisyon at paniniwala ng isang lipunan. Ito din ay tumutukoy sa katangian ng mga tao batay sa kanyang panlipunang gampanin. Sa gender, meron tayong tinatawag na gender normative at gender nonconformity. Ang gender normative ay tumutukoy sa ugali na sumasang-ayon at katanggap-tanggap sa paniniwala at kultura ng isang grupo, pamayanan o lipunan. Samantalang ang gender nonconformity naman ay tumutukoy sa hindi naman katanggap-tanggap. Narito ang mga sumusunod na halimbawa tungkol sa gender normative at gender nonconformity sa kulturang Pilipino. Una, ang ama ang dapat masunod at magbigay ng huling desisyon sa tahanan o solusyon sa suliraning pampamilya. Siya rin ang nararapat na magtrabaho upang may pantustos sa pamilya. Pangalawa, ang mga lalaki ang dapat na gumagawa sa mga mabibigat na gawain, samantalang ang mga kababaihan ay dapat gumagawa ng mga gawaing bahay kagaya ng pagluluto, paglalaba at pamamalansya. At pangatlo, hindi dapat nakikialam sa problema at away pamilya ang mga kapitbahay at iba pang tao dahil ang lalaki ang nagreresolba nito sa kanyang nais na paraan. Ito naman ang mga paniniwala at gawain na gender nonconformity. Una, isang kahihiyan sa pamilya ang magkaroon ng bakla at lesbianang anak. Pangalawa, ang babaeng may asawa at may ibang karelasyon ay hindi katanggap-tanggap at nilalapastangan ang kanyang asawa at pamilya. Pangatlo, hindi tanggap ng karamihan na magkaroon ng mga babaeng tsuper ng bus, jeep at taxi dahil hindi sila kasing husay ng mga lalaking tsuper. Pang-apat, hindi nararapat na magsuot ng pampabay ang isang lalaki at isang babae ng panlalaking kasuotan. At panglima, ang babae ay nararapat na sundin ang inuutos ng asawa. Ano man ito, dapat siyang magsilbi at maglingkod sa kanyang asawa. Gawain sa pagkatuto bilang 2, tukuyin kung ang sinasaad sa bawat bilang ay may kinalaman sa sex at gender. Gawin ito sa iyong kwaderno. Maaari mong i-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Dito naman tayo sa mga usapin, salik at pagbabago tungkol sa gender identity at gender roles. Ngayon, pagmasdan ang mga larawan. Ano ang masasabi mo tungkol sa larawan? Bakit nga ba nagkakaiba-iba ang pagkakakilanlan at tungkulin ng mga lalaki at babae? Magaling, dahil ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba. Ang mga pagkakaibang ito ay depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang individual base sa kultura, tradisyon at paniniwala ng naturang pamayanan. Ang mga ito ang nagdidikta kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin ng isang tao upang siya ay maging katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Ang mga ito rin ang humuhubog sa buong pagkatao ng isang individual at ng kanyang pagkalalaki o pagkababae. Sa gender, meron din tayong 2 konsepto. Ito ay ang gender identity at gender roles. Ang gender identity ay tumutukoy sa pananamit, pagkilos at pag-iisip ng isang lalaki, babae o transgender, batay sa kanyang sariling paniniwala at kasiyahan.
Samantalang ang gender roles naman ay tumutukoy sa mga kaugalian, kaisipan, responsibilidad at gawain ng mga lalaki at babae batay sa idinidikta ng kultura, tradisyon at paniniwala at gampanin ng isang lipunan. Ngayon, sagutan ang sumusunod na gawain. Panuto, isulat kung lalaki o babae ang karaniwang gumagawa ng mga tungkuling nasa ibaba. Sagutan ito sa iyong kwaderno. Una, pag-iigib ng tubig. Pangalawa, paghuhugas ng plato. Pangatlo, pananahi ng damit. Pang-apat, pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan sa bahay. Pang-lima, pagsisibak ng kahoy. Pang-anim, paglalaba. Pang-pito, pamamalansya. Pang-walo, pagluluto. Pang-siyam, pangangahoy. At pang-sampu, paghahakot ng mga mabibigat na bagay. Maaari mong i-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tignan ang ilustrasyon at basahin ang mga nakasulat. Pamilya, media, relihiyon, paaralan, lipunan. Ito ang mga salik na nakaapekto sa gender identity at gender roles. Unahin natin ang pamilya. Sa pamilya, unang makikita at mararanasan ang mga gender roles ng bawat kasarian. Dahil dito unang hinuhubog ang mga bata sa pamamagitan ng mga itinakdang obligasyon sa kanila ng kanilang mga magulang. At sa loob ng pamamahay, unang-unang natutunan ng isang bata ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang sarili at kanyang mga tungkulin sa pamilya. Pangalawa ay ang media. Ang panonood ng telebisyon ay isa sa libangan ng buong pamilya sa tahanan. Dito ang mga bata ay nagkakaroon ng mga makabagong idea na nakadaragdag sa pagkabuo ng kanilang pagkatao. Anuman ang mapapanood ng mga bata sa telebisyon, ay maaari nilang tularan, taglayin at angkinin upang maging basehan nila ang kanilang mga ikikilos na magiging katanggap-tanggap sa lipunan. Pangatlo ay ang relihiyon. Ang iba't ibang relihiyon ay may kani-kaniyang alituntunin na sinusunod. Sa kadahilanang ito rin ay nagdidikta sa mga tao kung ano ba ang dapat at hindi dapat upang maging katanggap-tanggap sa paningin ng kanilang kinabibilangang relihiyon. Pang-apat ay ang paaralan. Dito ay marami na silang mga nakakasalamuhang kapwa nila na mga bata at ang kanilang guro na gumagabay sa kanila sa lubusang pagkilala nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga tungkulin na dapat gampanan sa lipunan. Ang paaralan din ay may malakas ang impluwensya sa pagbibigay at pagsasalin ng mga paniniwala, opinyon at pagiging pagkakakilanlan ng isang bata sa kanyang sarili at hinaharap. Panghuli ay ang lipunan. Ang lipunan ang kinabibilangan ay may malakas ding impluwensya sa pagpili ng ninanais na kasarian sa isang tao. Kabilang dito ang mga matatalik na kaibigan, kamag-aral, kapitbahay at kasama sa trabaho. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sapat lang ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng pahayag at mali naman kung hindi. Sagutan ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, ang relihiyon ay nagdidikta sa mga tao kung ano ba ang dapat at hindi dapat upang maging katanggap-tanggap sa paningin ng kanilang kinabibilangang relihiyon. Bilang 2,
Ang media ay nagbibigay ng mga impormasyon at makabagong idea na nakadaragdag sa pagkabuo ng pagkatao ng isang bata o individual. Bilang pangatlo, ang pamilya ang unang humuhubog sa mga pag-uugali ng mga bata sa pamamagitan ng mga itinakdang obligasyon sa kanila ng kanilang mga magulang. Bilang apat, ang lipunan na kinabibilangan ay hindi nakaka-impluwensya o nakai-impluwensya sa pagpili ng isang kasarian ng isang tao. At bilang lima, ang bawat tao ay pare-pareho at hindi nagkakaiba. Maari mong i-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. At para sa pagbabago sa pagganap ng mga kalalakihan at kababaihan, sa kasalukuyang panahon, malaki na ang naging pagbabago sa pagganap ng kani-kaniyang kasarian. Ang dating gawaing ginagampanan ng mga lalaki ay kaya nang gawin ng mga kababaihan. At gayon din naman ang mga gampanin ng kalalakihan ay kaya na rin gawin ng mga kababaihan. Kaya kung titingnan natin, lubhang napakalaki na ang pinagbabago ng pagganap sa kani-kaniyang kasarian. Ngunit, ang mahalaga ay ang mahusay na pagsasakatuparan ng kani-kaniyang gampanin at kung anong mahalagang kontribusyon ang naiambag nila sa lipunan at sa ating bansa. Gawain sa pagkatuto bilang 2 sa pahina 36, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat at gawin ito sa iyong kwaderno. Bakit minsan ay nagkakaiba ang mga gawain ng mga lalaki sa mga gawain ng mga babae? Sang-ayon ba kayo na ang gawaing panglalaki at pangbabae ay hindi dapat o kayang gawin ng mga babae? Ipaliwanag ang iyong sagot. At sa gawain sa pagkatuto bilang 3, sa iyong kwaderno, magtala ng mga pangalan ng mga babaeng naging tanyag sa larangan ng mundo ng kalalakihan at gayon din ng mga lalaking naging kilala sa larangan ng mundo ng kababaihan. Halimbawa ay sa larangan ng politika, sports, trabaho at marami pang iba. Hihintayin ko ang iyong mga kasagutan. At susunod na gawain, isulat sapat lang ang salitang tama kung wasto ang isinasaad na pahayag at mali naman kung hindi. Sagutan ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, ang mga kalalakihan ay may maabilidad kaysa sa mga kababaihan sa kahit anong larangan. Bilang 2, ang bawat kasarian ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa lipunang kanilang ginagalawan. Bilang 3, ang mga kababaihan ay dapat lamang na manatili sa tahanan at mag-alaga ng mga anak at gumawa ng gawaing bahay. Bilang 4, pantay-pantay lamang sa lipunan ang bawat isa sa atin, mapalalaki man o babae. At bilang 5, ang mga kalalakihan ang higit na mas nakalalamang sa anumang bagay dito sa ating lipunan. Maari mong i-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tandaan, ang sex ay tumutukoy sa katayuang biolohikal ng tao katulad ng lalaki, babae at intersex.
Ang gender sa wikang Pilipino ay tumutukoy sa kasarian ng tao batay sa saloobin, damdamin at kaugalian batay sa isang kultura at paniniwala na naiuugnay sa kasariang biolohikal ng tao. May mga gender identity at gender role na katanggap-tanggap at may hindi naman katanggap-tanggap sa lipunan. At ang mga salik na nakaapekto sa gender identity ng isang tao ay ang pamilya, relihiyon, media, paaralan at lipunan.